For the entire afternoon, it's all about Davao. They did not even show the figure of those allegedly killed and those killed as a result of drug addiction. Hindi convincing. Crime against society, humanity, all Davao. Hindi kumbinsido ang panig ng depensa sa argumento ng prosekusyon sa ikalawang araw ng confirmation of charges kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sa ICC proceedings kahapon, binigyang diin ng prosekusyon ang mga detalye ng war on drugs campaign ng Duterte administration. Inilabas nito ang tinatawag na Duterte List na naglalaman ng high-value targets at mga personalidad na sangkot sa iligal na droga mula 2016 hanggang 2018. Sa argumento ng prosekusyon, responsable umano ang dating Pangulo sa pagkamatay ng ilang pangalan na nasa listahan. Ilang beses rin inulit ng prosekusyon ang umano'y personal na pag-uutos ni Duterte na pagpatay basta sangkot sa iligal na droga. It's worth pausing here, taking a step back and reflecting on what we are seeing and what we are hearing. This is the President of the Philippines, the Commander-in-Chief, the most powerful man in the Philippines. He's pointing directly at the crowd and he is telling them to kill someone else's child. Kill them not because they are an alleged drug lord, not even an alleged criminal, but simply because they may have an addiction to drugs. Sa panig ng depensa, sinabi ni dating Labor Secretary Silvestre Bello III at isa sa miyembro ng Filipino legal team ng dating Pangulo, hindi kapanipaniwala ang kasong crimes against humanity sa mga argumentong inilatag ng prosekusyon, lalo't nakasentro lang naman ito sa Davao City. Ayon naman kay dating Presidential Legal Advisor Attorney Salvador Panelo, hindi na ipakita ang sinasabing libo-libong bilang ng nasawi at ang umano'y direktang kaugnayan ni dating Pangulong Duterte sa mga pagpatay. Kung totooan niya na si Duterte ay responsable, bakit hindi nagsampa ng kaso ang kasalukuyang administrasyon, gayong ilang taon na rin namang wala sa posisyon ang dating Pangulo? How come there are no dates? There are no time, there are no identities of people who were involved with this killing. Why has this government not pursued or initiated a case? If you ask them, they will tell you, we have no evidence. And then, what can you be having evidence? There are 30,000 people killed, there's no evidence. And Rimulya said, no police record. Bukas, araw ng Huwebes, February 26, ay itutuloy ng ICC ang hearing sa confirmation of charges kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ikatlong araw, pagkakataon naman ng depensa na ilatag ang kanilang counter-arguments upang hindi umusad ang paglilitis sa dating Pangulo. Ayon kay Panelo, igigiit niya sa defense team na isulong na muli ang argumento ng jurisdiksyon ng ICC sa kaso. Anya, kung totoo man na may mga kasong nakasampa sa local court kaugnay ng mga sinasabi nilang biktima ng war on drugs, lalong walang karapatan ang ICC na litisin at ikulong si dating Pangulong Duterte. Then, with more reason that this court has no jurisdiction. You have not even finally resolved the issue of jurisdiction, and yet you have set this confirmation of charges. Para kayo you're prejudging the case. Dapat i-resolve mo muna. Irrelevant lahat ang ginagawa nito. Kasi yung jurisdiction of number one, you cannot proceed with something when you do not have the power and the authority to do that. James Hilario, UNTV News and Rescue, The Hague, the Netherlands. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.